talakayan at diskusyon. Tutukan sa OOTD. Ombudsman Boying Remulla, wala nga bang paramdam? Success stories ni Jody Santa Maria at Alden Richards, atin ang pag-usapan. At Rudy Baldwin at ang kanyang nakakakilabot na prediksyon ngayong taong 2026. May mga artista daw na masasawi. Totoo kaya? At makihula sa ating hula, tirahin na ito sa OOTD. Yan! Yes! 111. Oh, 111. January 11 nga. Oo nga, maswerte yan. 111. So, Kung may 888 sa Chinese, may 111 sa Manila. Sa Manila. hindi ba naman swerte na bukas na umpisa ng play namin sa Olonga po. Oh my God, pupunta ako doon. Sa Tuesday ako pupunta doon. Yes. So, sa mga taga-Olonga po, sa mga taga-Sambales, we'll be at Subic Bay Gym po from January 12 to January 15. We have 3 shows per day. Ang aming pinakamamahal, sa pinakamamahal na play, ang Diwata Adventure, A Dance Evolution. Ang ganda. Ang saya nito. Pang-bata yan, ano? Hindi naman. For everyone, it's a dance evolution. Paano ba natin tatanggapin ang mga pagbabago ng lahat ng mga sayaw at galaw at kung paano dapat natin i-preserve yung mga sayaw ng mga nakaraan. Ay, no, we have to keep that up. Alam mo, kailangan natin keep yung tradisyon, yung old culture, yung old steps, old moves. Hindi lang puro yung ngayon, no? Maganda yung look back. May ganun kayong eksena. Yeah, we are just so excited. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood at bumili na ng mga ticket at pwede pa pong bumili. Mag-message lang po kayo sa amin. Kaya naku, alam ko excited na kayo, kaya tara na, pasok na kayo sa dati yung tambayan na ngayon ay ginagawa ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD. Oras ng opinion. Talakayan at diskusyon. With my nanay na ang OOTD namin ay white at maroon. Ibang klase ka. Yes. Ibang klase kang pumorma. Alam mo bakit? Bakit? Yun ang sinakyan kong kulay ng Grab. Ng Grab! Dahil nakaraan na Nazareno rin naman kasi. Kaya we are still embracing that. Of The course. political and showbiz official dome ng OOTD, Nanay Jobert Socaldito. Salamat na marami mga kong anak, Direct Chops Manansala. Napakasaya ng araw na ito actually. Siyempre, pasasaya natin sila, babalitaan natin sila ng mga kakaiba. Makakaiba ng mga kaganapan sa loob at labas ng show business. Nakamerienda mo si Jody Santa Maria, no? Ay, nako. Kaya may ikukwento kami sa amin mamaya. It was a lovely Thursday afternoon na magkita kami ng anak ko. Isa sa mga mahal na mahal ko anak yan. Nako. Anak ko talaga yan. Ay, ikat mo muna, i-preserve mo muna yan. Yeah. I-reserve at preserve. Dahil diretso na tayo sa ating unang segment, ang This Is It, Politics. Buhay pa siya. Minesis mo nga sa akin yan eh. Oo. Parang na sinasabi na parang nagsisirculate sa lahat ng mga netizens na parang may sakit or Just- inatake or something. Na buksan mo yung YouTube, buksan yung YouTube mga OTJans, maluloka kayo kasi itong mga tao, ito napakarami talaga mga netizens natin na medyo baliw-baliwan din. Kapag may taong ayaw nila, kapag gusto nila ng tao, Diyos ko lahat ng hallelujah ibibigay nila. Pero pag ayaw nila sa tao, pag maraming mga galit sa isang personalidad, nako, pinapatahin nila sa social media. Sa YouTube, nung binuksan ko kasi kinukumusta ko lang, kumusta na kaya si Ombudsman Boying Remulla? Kasi syempre, napakarami sa mga mainstream kasi, marami nagtatanong, ano ba nangyari sa kanya? Was he really hospitalized? Is he serious? Mga ano ba taga balita? Kasi hindi siya nakikita yung visibility niya na limit. There was a time, yung earlier part ng questions na ito, ay parang lumabas si Ombudsman Boying kasama ilang mga, I don't know kung show niya yon, kung guest ba siya or what, at sinasabi that he is very much alive. Yun yung araw lang na yun. Tapos the day after, doon na hindi na siya nakikita. So kumbaga yung mga spokespersons na niya, including his brother, no, si John Vic Remulla ng DILG, ay nagpapaliwanag on his behalf. Because marami yung nagsabi na nakakarating sa kanila that si Boying is seriously sick, is in the hospital. Ngayon, kinukunan daw nila ng pahayag si Ombudsman Boying. Nagpadala ng message kanila that I am safe. Yung parang ganyan. In fact, yung isa pa niyang assistant, isang USEC niya, ay nagpaliwanag na nung morning that time, no, nung morning na yon, ay kumain pa raw siya ng almusal. Yung almusal niya ay sinigang na maya-maya. So marami nakataas ng kilay. Hoy, ginagawa bang almusal ang sinigang na maya-maya?
Ako, sasagutin ko yan. Sometimes I do. Ah. Sometimes I do kasi syempre nagsasawa na tayo sa puro itlog, hotdog, tapos mga longganisa, may mga tuyo. May mga times na crave ka ng sabaw, especially when you're not feeling well. When you're not feeling well. Kaya sabi nga natin, hindi naman kasalanan ang magkasakit. Normal lang yan, lalo sa mga tao nagkakaedad. Ako, I'm very vocal about it. May mga nararamdaman ako na hindi na usual. Siyempre, kailangan natin mag-take ang extra care for ourselves, for our health, di ba? At si Boying is not exempted. Like any one of us. Halimbawa na hospital siya, so what's the issue? Kasi kailangan niya mapaggamot, di ba? Pero pinatay agad. Pero grabe, alam nyo kayo, mga salbahay kayo. O, di ba babae pagkasabi? Mga salbahay kayo. Alam mo, tignan sa YouTube, sabi ko, nagulat ako kasi kung isipin mo lang, kung pagbabasihan mo lang na yung kung ano mga nakapost doon, kung ano mga nakapost sa mga podcast ng iba, isipin mo talaga, tegi na. Si Boying, hindi po. Huwag niyo mang patayin ng taong buhay. Kung may galit kayo, huwag naman ninyo idaan sa social media because marami pa rin na ano Ako na naman, syempre, sa umpisa maniniwala ka. Sabi ko, paano mangyayari sa lahat ng mga cases? Parang nakakatakot. Parang isasabihin ba nila, aaminin ba ng gobyernong ito na patay? Kung talagang patay siya mga panahon na yan, no? Ang dami gumalaw sa akin, tapos biglang, hindi naman pala totoo. Hindi totoo, fake news siya. Pero grabe kung i-post ito ng mga netizens na mga galit sa kanya. Yun ang sasabi ko. Alam mo, especially, it's not easy to be holding a government position. Especially itong mga position na napaka-sensitive, no? Tulad na sa ombudsman, tulad ng kay Boying. Kasi kapag may hindi sila gusto sa iyong mga kilos, sa iyong mga desisyon, alam mo, taga-bobombahin ka. At ang pagbomba na hindi lang at face value, hindi lang tungkol sa issue, they divert that to something else. Imagine, pinatay si Boying, ng beses dami kung isip, sabi ko nga sa inyo kung babasahin mo lang, kung papanoorin mo lang yung mga videos nila doon na nakapost sa YouTube, mas malamang na patay, mas maniwala kang patay na siya. Kaloka kayo. Di ba sabi naman nila kapag daw ganyan na balitang patay, parang mas hahaba ang buhay, di ba? Sana, ganun na rin naman talaga. Pero sana, ngayong maraming nakita niya na marami na nagagalit sa kanya, siyempre, mararamdaman mo na ngayon, di ba? Dahil doon mo nga makikita na pag namatay ba ako, paano ba sila magre-react? Di ba? Kaya nga Ganon. Because this is the best time na for him to at least acknowledge the fact Yes. na maraming nagko-question at nagagalit sa mga bagay na dinesisyon na niya. Alam mo, if I were him, if I were his medical team, no, at saka yung mga kanyang mga spokespersons, I will open up part of that medical bulletin na para malaman ng mga tao kung how is he doing, is he really in the hospital, is he recuperating Kasi from for sure something. na, up until now, meron pa rin nagdududa. Nagdududa. Kung ano ang totoo. Kasi para malina, para maklaro, it's not enough na sabi mo na, hoy, buhay ako. Kasi unang-una, text message lang yun. Iba pa rin nakikita siya kasi, di ba, alam mo si Boying, di ba, sanay ka mga tao sa kanya ng press conference, left and right, di ba, everyday nakikita siya sa TV, nakikita sa mga vlogs or whatever. Ngayon, syempre sa ingay niya yun, nabigla mga tao na suddenly, tumahimik ang kapaligiran. Talagang wala kang marinig about him. So it's only the spokespersons. Maglagay po kayo ng medical bulletin kung ano ba talaga. Is he sick? Ano bang sakit niya? Okay, kung hindi niyo mailagay ng yung todo, kumbaga part of that, halimbawa sabihin niyo na, halimbawa he's nagpa-surgical changes siya. Kasi si Boying has already, nalagpasan niya yung mga malalaking challenges sa kanyang health. Di ba nagka-leukemia yan? Gumaling siya. Nagkaroon siya ng, alam ko, parang na-bypass or something few years ago. Nalalagpasan niya yun. So, kung ngayon pa ba, kumbaga, people also deserve to know. Alam, gusto rin ng tao malaman kung ano ba tagang kalagayan niya. Kung sinasabi niya safe siya, it's his opinion, no? But iba pa rin kasi kung may medical team kasi nung nagsasalita. Minsan, pag halimbawa, hindi ka talaga nakikita. May mga, di ba, kapag araw-araw nakikita, biglang hindi ka nakikita. Oo. Talaga naalala ko nung panahon ng dating Presidenteng Duterte. Yes, na araw siyang hindi nakikita, parang pinagdududahan na rin. Natigok siya. Oo, yung mga ganun pa. Kaya, normal lang. Pero tama nga naman siguro. Kailangan ma-assure yung katotohanan dahil nga pinag-uusapan na siya sa social Yeah, media. they don't really need to share the whole story kung may pinagtatakpan niya, kung may iniingatan pa, baka mamaya delikado ang lagay, baka kailangan pa ng mga examination. Kung baka sabihin niyo lang na, halimbawa,
he is in this particular hospital, or if not, kung ayaw disclose sa hospital, he is in the hospital, recuperating from this. He has good doctors. Kumbaga, eto ngayon, medyo bawal siya sa ganito, hindi siya pwedeng kumain ng maraming maaalat. Yung mga ganun, kahit konti-konti lang, para at least yung mga tao, kasi tao lang din naman si Boying, hindi naman yan, Diyos ko, Normal hindi yan naman robot, kasakit. normal Oo. lang kakasakit. Kung may mga OOT dyan na nakita, kasi hindi na ako nakakapag-social media talaga ngayon sa sobrang dami ng ginagawa ko. Baka nakita na nga si Ombudsman Boy Remulla. You can comment kung ano man yung para at least alam natin. Diba? Diba? Makatulong yan. Sa mga galit naman kay Boying, huwag nyo naman siya patayin. Kumbaga, huwag nyo madaliin. May kanya-kanya tayong oras. Kumbaga, let's not even wish him ill. That's bad. That's against the law of God. Okay? Kasalanan sa Diyos yan. Kumbaga, you don't even know how to pray. Kung ayaw niyo ipag-pray na gumaling siya, wag na, pero shut up. Kumbaga, wag na lang. Kumbaga, sarili ninyo na lang yung masama na loob ninyo. Basta tayo bilang tao, normal lang po na nagkakasakit. Ha? Huwag niyong sabihin na, karma niya yan. Hindi po. Lahat po tayo dumadaan dyan. Naging normal na rin na kapag sikat ka, kapag nakikita ka araw-araw, tapos biglang hindi ka nakita. Parang nakakaduda kasi. Nakakaduda. Yun, kayo OOT dyan, nagduda ka rin ba? Yeah. Pwede ka na mag-comment. Boying, kahit ayoko sa iyo ha, ako personal ha, kahit ayoko sa mga gawa mo ha, ako'y nagdarasal pa na sana gumaling ka. Kasi para maharap mo pa yung mga obligasyon mo. Kasi marami pa mga accountabilities na dapat yung asikasuhin. Ako gusto ko yung tikas niya. Gusto ko yung lakas ng loob niya. Yung, parang siya ikaw na yung fight. Pati yung pagsipsip niya sa pamahalaan, gusto ko yun. Ibang klase ka. Kainis ka. Ako, Dizan, habang kumakain tayo ng longgan at saka ng ano yung kinakain mo na Ay, kasuy, pang mayaman. Di ba? Paminsan-minsan lang to. Alam mo na. Diretso na tayo sa ating next segment, ang latest bihis ng showbiz. Ikaw makakapagparinig ka talaga yan. Kasi nga, di ba? Oo, kasi Gmod duet siya eh. Parang wala ko. Basta, itong susunod natin, mukhang hindi ka yung personality. Hindi. Iba ito. Alam mo, baby ko to, 2000 pa lang yata. Naalala niya, 2000 pa lang. Alam ko, earlier pa that time. Anak ko to. At ito, naaliw ako sa kanya. Kasi nag-message ako dyan ng Happy New Year. Siguro I sent that mga noong 31 kasi inunahan ko na kasi syempre nagkaka-black na yung mga messages sa ere, no? So, ito si Jody Santa Maria na anak ko. Nag-message sa akin nung Tuesday. Sabi niya, Nay, sorry for the late reply. Hindi ako naka-reply agad. Sabi niya, I hope all's well with you. Sana makapag-coffee man lang tayo. Sabi ko, okay lang ako. I am free naman. Sabi niya, gusto mo itong week na ito. Sabi ko, okay, Thursday, Friday, free ako. Karami na isang Jody Santa Maria, no? Ganyan yan. 3 p.m. onwards. Sabi niya, sige, gawin na natin sa Thursday. Sabi niya, saan mo gusto? Sabi ko, mag-Via Mare tayo kasi miss ko yung palitaw. Via Mare baka naman. Via Mare, alam mo na. Diyan sa terraces sa may Tomas Morato. Padala mo ako dito ng palitaw. Palitaw, Kasi may mga palitaw sa dyan. Tagang pinupunta namin nila Mama Daisy Yeah, we ate na also, di ba? Dito tayo. Kasi, sabi niya, go. So, date na kami no Thursday. So, kami dalawa lang. Sayang, wala ako. Oo. Ito nga din direct subs kasi nasa Olongapo siya na tayo, Pampanga. Pampanga. Sabi ko nga, ayan, kami ni Jody tsaka yung manager niya nakaupo, tapos ako tsaka si Rai, yung aking manliligaw. Hindi, joke lang. Baby ko lang yan. Talaga ba? Nagkwentuhan kami kasi una akong dumating. Kasi excited ako makita ang anak ko. Doon kami sa may smoking area, of course, no? Kasi nag-yose ako. Kung ano nga gusto ko, in-spoil ako ng anak ko. Tapos, ako in-order ko, dinuguan, tsaka puto, tsaka palitaw, burrito, tsaka nagkape ako. Siya naman pagdating niya, kasi she doesn't eat meat anymore. No meat, no pork, no chicken. Fish at vegetables na siya since 2018. Ganun ang baby ko. Parang vegan na rin, no? Parang vegan na rin, parang may fish. Tapos in-order niya, yung Rockefeller, parang baked oysters. Doon. Diyos ko, tinirahan niya ako kasi siyam na piraso yung kanya eh. So tinirahan niya ako ng dalawa. Tapos ako yung palitaw ko, hati kami. Ganun kami, kain. Doon kwentuhan kami. We talked about life. We talked about everything. Ano yung balita sa kanya? Nag-catch up lang kami kasi matagal kami din nakita eh. Alam mo, tinatanong ko sa kanya ang apo ko. Siyempre, si 30. Kumusta na si 30? Si 30 is in college, no? He's studying in an international school dyan sa Taguig. Okay, sa Las Piñas na kasi nakatira eh. Okay.
Tapos, sabi ko, ilan taon na ba si 30? 20 na raw. 20 na. So may girlfriend na. Sabi niya, meron na. Oo. Tapos, pero sabi ko, how do you cope up being a parent the same time busy actress? Kasi sabi niya, actually nga hindi ako ganun ka-busy na sa pag-artista ko. Sabi niya kasi, nakatapos ako nitong ng 4 na sunod-sunod na teleserye. Napagod ako na. Sobra yun. Sobra. Dire-diretso yun, Nay. Dire-diretso. And she was so very good, if Yes. I could say. Oo, nakakaloka. Sobrang tuloy-tuloy ang kanya teleserye. So, syempre, it's not about the money kasi money nakaipon yan eh. Magaling yung bata ito mag-ipon ng pera eh. Sabi niya, pero napagod ako. So, ang ginawa ko, kasi ganito pala siya. Pag naka-focus siya sa work, wala mo ng studies. Kasi di ba dapat magma-masters yan? Yes. Pag ma-masters, dapat yan ng kanya para may psychology, something, ganyan. Pero ngayon, ang ginawa niya, she's taking everything slow, chill lang muna. She accepted a movie na gagawin niya. Itong January, mag-shoot siya sa Marinduque na 2.5 weeks. Dire-diretso yun. Pero naka-focus muna siya sa kanyang, parang, tumutulong siya sa mga counseling, sa Charity, psychology, sa mga charity. Tumutulong siya. Tapos sabi niya, nagulat ako kasi, hindi nagda-drive yan eh. This time, siya na ang nagda-drive. Hindi, wala siyang PA. Okay. Hindi siya nag-PA. Sabi niya, I want to enjoy my independence. Sabi niya kasi dati dependent ako sa PA ko. Pag may kailangan ako, iabot lang sa akin. Ngayon, pag may shoot ako, ako nagbibitbit ng luggages ko. Ako nag-aayos ng lahat. Sa bahay lang ako may kasambahay. Kasi andun ang anak ko, kailangan niya. Siyempre, may tagaluto ng pagkain niya. Kasi siyempre, nag-aaral ang anak ko. Ayoko naman na mahirapan siya. At saka yung mami ko, sabi niya kasi mami niya may sakit, ganyan. So, siya lang nag-drive, siya nag-groceries, siya lahat. Kumbaga gano'n siya. At wala siyang PA. Sabi niya, tsaka tipid. Siyempre wala akong siswelduhan. Pero hindi siya nagkukuripot ha. Kumbaga, gusto na ma-enjoy. Kasi may mga common denominators kami, may mga common issues kami dati ni Jody. Takot kami dati sa long flights, sa aeroplano. Takot kami. Mabuti siya na-overcome na niya. Ako hindi pa. Kailangan lasingin mo ako pag long flights, di ba? Siya at least na-enjoy na niya. So, to cut the long story short, si 3D may girlfriend na raw. So sabi ko, paano mo in-explain sa bata na he has to be very careful kasi baka maaga siya maging ama. Kasi nangyari sa anak ko, di ba? Maaga ako naging lola, di ba? Sabi niya, alam mo, kausap ko yung girlfriend tsaka si 3D. Sa harap, together daw, nakausap doon niya. Ang sabi niya, can you imagine yourself, babe? Babe daw niya kay 3D. Si Moy yan eh. Can you imagine yourself cuddling a child at this stage? Sa ganitong edad mo. Sabi ni 3D, no, hindi ko pa kaya. Hindi. Okay, you know what I mean. So that's one way of saying na, wag muna. Ingat muna kayo, di ba? Kasi imagine eh. Kasi siya, alam mo ba Galing ah. Oo, galing na psychologist na anak niya. Sabi ko, imaginein mo ikaw, anak, sir, kay Jody. You had 30. Hindi ka pa superstar. You were a struggling actress then. Yes, may mga trabaho kayo sa ABS-CBN, pero you were not the Jody Santa Maria now. Yeah. Hindi, not like the Jody that was saved already. Sabi ko, ilang taon na ba si 30 nung pumasok ang Be Careful with My Heart? 7 years old pa si 30. So 7 years old pa si 30, hirap ka pa maghanap kung saan ka. Kung Doon talaga nag-compute sa yung doon sumipa ang kanyang career. At after that, tuloy-tuloy. Kasi narinig ko na sa mga nakakatrabaho niya. Wala daw siyang problema talaga. Wala daw siyang binibigay sa kataulo sa mga staff. Alam mo siya. Mahal siya ng mga staff ng mga production na. Di baling maghintay siya sa set. Huwag lang siya ang hihintayin. Tapos Ganun na, ka-professional pag daw take na, sobrang prepared. Parang minahal siya at palagi siyang pag sinabi ng mga staff na ang artista natin dito si Jody Santa Maria, excited ng mga tao. Totoo yan. At saka mga kaibigan, marunong mag-invest ang batang ito. Okay? Si Jody, alam mo yung Rue Bourbon ba yan? Parang restaurant ba yan? Something. Actually, nag-invest. May dalawa siyang branches. Isa sa Eastwood at saka isa dito sa Salcedo Village, Makati. Yung dalawang branches na yan, doon talaga siya may major investments. Tapos the rest of the Bourbon, something na ganyan, ay medyo may konti-konti na siya dyan. Pero yung dalawang major restaurants na yan, doon talaga siya nakapag-invest. At least na investment. Nakaipon siya, sabi niya, alam mo, kaya
Kaya ayun ang advice niya sa mga kapwa niya artista sana, sa mga lalo sa mga baguhan, na kapag kumita ng pera, sana makapagtabi o makapag-invest na maayos. Mas Jody, we're looking forward na ma-interview ka namin at makasama namin Yeah. sa OOTD para mas like, kwento ba sa yung love life niya? Actually, hindi. I respected that space, Wow. her space. Sana pag mapag-usapan natin. At one day, pwede na natin pag-usapan niya. Oo. As we just talked about our lives, we just nag-catch It up was lang personal. kami. Yeah. Oo, kasi wala namang opportunity na para pag-usapan yung Saka love yun ang maganda life. sa'yo, We didn't Nay. open that. Yun ang maganda sa'yo. You respect people. Yeah. That's why they just love. Gustuhin ko man. I wanted to ask it. Pero hindi naman niya ino-open yung area na yun. Hindi ko Oh, pinili. you read between lines. Oo, yeah, because na-miss ko siya eh. Na-miss namin ang pagiging mag-ina namin eh. We talked about relationships even in show business. Na sinasabi nila ba mga tao na sa showbiz, ang hirap makahanap ng tunay na kaibigan. Totoo naman yan. Pero meron. Marami ring totoong Totoo. tao sa show Totoo business. Kumbaga, just look for it. Mararamdaman mo naman yun eh. For her na to invite you sa isang ganyan na ano. It is something na para makikita mo talaga kung anong klaseng puso. Sayang lang, hindi talaga ako na pwede. Oo nga, sabi niya. Kinuwento ko nga sa kanya, sabi ko, so what keeps you busy na eh? So hindi ka na susulat nga. Sabi ko, Diyos ko, na-drain ako. Ayoko na muna magsulat. No? Napagod ako. Pinatay na kami ng social media. Sabi ko, I'm doing a vlog itong OOTD. Kasama ko si Direct Chaps Manansala. Sabi ko, siya rin ang producer ko. Binabayaran na niya ako as co-host. Ganyan. Tapos sabi, kaya nung tinawagan kita, hindi ba pinakita pinag-hello ko kayo dalawa. Ayan. Yun, speaking, isa pang nice Yeah. night. Isa pang Dalawa pa, isa pang anak ko. Kung alam mo mga anak ko mga successful, ako na lang tagay din naging successful. You are. Charot. I'm successful in terms of so much love. At dito lang sa puso ko, mahal ko kayong lahat. No? Si Alden Richards. Alden Richards, oh my God, isa pa yun sa napakabuting bata. Alam mo na, hindi naman galing sa yaman yung bata niya, nagtiyaga, sinuwerte, yung mga kwento rin ng celebrity success story. Another is a fairy tale. Alam mo yun? At saka itong batang ito ay nakakaalala sa lahat ng pagkakataon sa mga kaibigan niya, sa mga taong nakatulong sa kanya, sa mga taong mahal niya. Hindi siya nakakalimot, nangungumusta yan. Tapos, alam mo yan, ngayon, di ba nagkaroon siya ng McDonald's? Yes. Successful ang McDonald's sa Santa Rosa. Ngayon, nag-open siya ng second branch. Wow. Yeah, second branch ang kanyang McDonald's na sa opening, di ba, ilang araw din yata yun, siya talaga nagsiserve. Pati sa mga drive-thru, siya talaga kay tuwang-tuwa. Magugulat ang mga tao. Oo, Diyos ko. At kanya yun, sinasabi nga niya, nung tatawag niya mga orders, siyempre doon sa may counter, no? Sabi niya, okay, number 114. Tapos sabi niya, wala sumasagot, kakainin ko to. So, yung ganda, nakakatuwa si Alden. Ang ganda ng kanyang bagong branch. Alam mo, parang isang old house, Spanish house, na parang kinonvert into McDonald's. Ang galing. Labot ako na yung habang nakikita ko kasi parang isang Alden Richards na superstar. Ayan, tignan mo, ang ganda. Ang ganda ng design. Aesthetic, ha? Oo. Ang ganda. Kaya sabi ko nga, Pasyalan natin minsan yan. puntahan natin, pati yung bourbon ni, ni Judy. Masarap actually dun sa bourbon na. Ano ba Na-try ko na yan eh. Parang, basta yung taste sa kaiba. Kaya sabi ko, pero medyo pricey. Pero, okay na. Okay naman, worth it naman. Yun ang ang bagong branch ng McDonald's ni Alden. Grabe ka, Alden, no? At least, di ba? Yung mga God is so good to them. Because you know they're- what? yeah. Because they're good people, they have good hearts. beautiful hearts. Beautiful hearts. people, yeah. Beautiful people, very intelligent, very wise. Yeah. At saka hindi yan sila madadamot sa mga tao Oo, na no? kailangan. Oo. Kaya sabi ko nga, alam mo, bibiyayaan ka talaga ng Panginoon pag ganito ka kabubuti. Siguro sabi nung ano na yan, yung mga yung nakachempo lang. Oo. Siguro, hindi na nila makakalimutan. Hindi na. Siguro, just to, more than pagkuha na kalor, let's go picture. It's an opportunity of a lifetime eh. Pero mukhang tumaba siya, no? Oo. Kasi mukhang dapa-dapasmas, di ba? Mukhang hindi siya naging busy. Oo. At saka, di ba, wala siyang pelikula, taga-nakakonsentrate siya. Sa Alam ko, negosyo niya. nagbakasyon ng family niya kasama ni Alden sa States yata eh. Parang kauwi lang niya eh. Ang galing-galing na Alden. Congratulations na sana lahat ng mga artistang kagaya mo iniisip yung future, hindi lang kung ano ang meron sila ngayon. Yes. Mahal na mahal namin kayo. Ang model talaga sila, no? Oo, model ang Jody Santa Maria and Alden Richard, grabe ang swerte at ang ganda ng storya ninyo. Oo, alam mo, sinadya namin today kwento sa inyo ng little part of the fairy tale ng kanilang buhay. Ang ito naman ngayon ay nakakatakot. Yung mga prediksyon na inilabas ni Rudy Baldwin. Biglang extremes ang pag-uusapan natin, no? Di ba? Extreme talaga. Di ba? Alam mo naman, at nakakatakot because there were some, no, of Rudy Baldwin's dating mga predictions Na nangyari? totoo. Oo. Na kaya ito isa sa mga pinag-usapan na, sinabi niya,
ay si Vice Ganda. Oo, ano yung tungkol kay Si Vice? Vice Ganda na, ang sabi niya, parang mag-ingat yata to. Kay Vice, ingatan mo lahat ng audience na manood sa'yo or taong makaharap mo. Meron kasi na nagpaplano ng di maganda. May obsessed sa'yo, meron kang stalker. Nakakatakot yan. Kasi there was a Hollywood star before na tagang pinatay ng fan niya. Pinuntahan yun sa ano? Obsession, no? Obsession yun, obsessed sa kanya. Pinuntahan yun sa kung saan siya nagpe-perform, tapos sinundan siya pati sa motel, hanggang sa napatay yun. Kaya nakakatakot. Kaya dapat mag-ingat din talaga yung mga artista. Lalo pag ito, sana, so bagay si Vice naman may mga bodyguards. Yung mga bodyguards naman. Pero na, madalas Ingat din. makikipag-usap siya kahit kanino, di ba? So, lalo nakikita mo sa kanyang vlog. Mm-hmm. Kakasabi niya kahit hindi niya kalala eh. Pero at least meron sinabi si Rudy Baldwin kung talaga At mangyari. least pinag-iingat siya. Oo. Yung susunod na ay si Robin Padilla, our senator. Oo, yung kay Robin naman, yung kwento niya kay Robin is that mag-ingat daw ito sa ipapahamak, aksidente raw ay kapapahamak nito at parang Ipalalabasin na parang aksidente, pero pero tinabaho. Ano to, may somebody will di ba? Grabe naman yan, Rudy Baldwin. Kumbaga kasi sa politics, alam mo naman, di ba, sa politics natin. Pero senador sa taas ng kanyang estado, parang bang medyo mahirap, no? Mahirap na mangyari. Pero, Paniwalain. oo, pero magbuti na nag-iingat si Robin. Kasi siyempre marami siya kalaban sa politika. And you don't know. Oh, we don't really know. Yung susunod na ay si Kay Maris. Maris Racal. Kung kay Maris na sinasabi na dapat mag-ingat, dapat may bodyguard kasi nga ito si Maris ay madudukot ito. Dudukutin siya parang si Maggie de la Riva. Riva. Di ba alam mo yung kwento ni Maggie de la Riva, di ba? She was raped, she was abducted and raped, at kung ano-ano pa. Sana hindi ito mangyari, of course. Oo, grabe naman yung mga prediction na to. Grabe. May isa pa nga, si kay Sam Milby nga, na nakita ko sa kanyang post doon, sa kanyang prediction na ma-aksidente raw ito sa himpapawid, sa plane, himpapawid. Sabi niya, at masasawi daw ito. Ako naman nag-pray ako kaagad kasi syempre kahit di kami nag-uusap ni Sam Milby the past years na syempre mahal ko pa rin, anak ko yan, na sana maligtas siya, sana hindi maging totoo. So marami pa rin na marami nag-react yung mga netizens. So sabi na, naku, huwag ka maniwala, ang tanging may kapangyarihan na taga rito ay ang Panginoon. Which is true naman. Which is true na ang Panginoon ay mga pinakamakapangyarihan, kapag oras mo, kung mag-aalagaan kanya, poprotektahan kanya. Pero sabi nga naman ng iba, mabuti na ito nasasabi ni Rudy Baldwin kung talagang lumabas sa kanyang predictions ito, sa puso niya lumabas, para yung mga tao ito makapag-ingat. Kumbaga, maging babala. Ako na minsan talaga, hindi naman ako naniniwala sa mga hula, no? Pero nga, sa mga babala, at least you take extra care, you'll be extra, extra care for everything. Kasi alam mo na, mahirap din kasi dahil syempre, lahat naman tayo are prone to this. Of course. Pero syempre, ako naman siguro, hindi ako dudukutin at rapin. Ano? Sino mabag-interesado para dudukutin ako, rapin ako? Gusto mo sabihin ko? Yung isa lang. Baka yun talaga. Pero diba, hindi ako pwede maging Maris. Diba? Pero totoo yan, kidding aside, mabuti na yun na nag-iingat. Mabuti nag-iingat. Kaya hindi lang para sa ilang mga artista, para sa lahat to. And kay Rudy Baldwin, nakakatakot ka. Minsan yata, dapat hindi siya sinasabi to in public, no? Pero kaya lang kasi, ganito kasi, yan talaga ang kanyang buhay kasi. I don't know kung negosyo ito, trabaho ito. Kasi some of them go to him kasi nagbabayad pa ng iba para nalaman ng at kanyang hindi birong future. pera na, ya? So ngayon, kaya ginagawa ito, mahirap rin kasi kapag niya sabihin, tapos nangyari, sabi niya, bakit hindi mo sinabi? Sana nakapaghanda, na-warningan mo yung tao. Maraming theories, marami kasi mga angulo, marami kasi mga opinion. So kung ano na lang dapat gawin ng bawat isa sa atin ay let's pray for the safety of everyone. Kumbaga, let's not wish ill of anyone. Amen. Tapos ingatan natin bawat isa, tulungan natin, at saka sarili natin. We have to take care of ourselves. Totoo, yun. Nako. Ay, nako. Mga-OT dyan yung masasabi sa mga prediction na ito. Nako, you can put your comment. Basahin natin. Sabay-sabay tayo magbasa sa lahat ng mga komentong meron tayo. Of course, sa mga gustong mag-relax sa malamig na panahon ngayon sa Tagaytay, you will go to Kisha's Staycation. Yan. Na, next week, meron na mga OOT dyan na pupunta. Kaya nakakatuwa kayo OOT dyan. Maraming salamat. Nako, Carlot na Nazareno, schedule kayo kasi nag-aagawan dun sa Kisha sa alam mo yung kaibigan ko dun sa Chino Hills, California pa sila. Pagbalik na dito, ayusin ko yung inyong schedule. We have three bedrooms here and maganda siya. It's a village.
na kung saan na talagang makaka-relax kasi sobrang tahimik, di ba, na sa lugar. Yung pagtulog mo na, pag feeling matulog ko lang ka ng Relax na tulog, relax makaka-relax ka. ka. So sobrang, kasi ka man mag-aircon kasi nga natural yung lamig. Pwede ba magmadyong doon? Oo naman! Oh my God. Morley, marunong ka ba? Diyos ko, si Morley, hindi alam niya. Ang alam lang niya, Cara Cruz. Naku, Cara Cruz, oh. sa mga gusto mo kasama may plano po at wala pang matirihan, you can message us. Ito po sa OOTD page, yung Facebook page po ng OOTD nang sa ganun, ay malaman namin na OOTD kayo at mabibigyan po namin kayo ng discount. Ayan! Naku, sorted na. Opo. Eto na, speaking of swerte, uhulaan na tayo kung umula si Rudy Baldwin, manghuhula rin na ating mga audience. Kaya diretso na tayo sa ating hula, bira, huhulaan lang. Ngayon, maniniwala taga ako magaling si Rudy Baldwin kung mahulaan niya ito. Na habang hindi ko pa binibigay yung clue, ha? Okay. Rudy, ha? Pakinggan mo ito. Ito isang sikat na TV personality. Naku, Tita Presi, pakinggan mo to. Tita Presi, uy. Tita Presi, hello! Ito, pakinggan niyo ito, ha? Ito isang gwapong TV personality at magaling mag-host ng events. Ilan ba sila? Marami sila. Konti lang. Actually, konti lang. Pero kilala ito as a host. As a host. Hindi nga siya umaarte. Oo. Well, ka ba na binigay ka? Ay, Clue. sorry. Malalaman na rin ni Baldwin kung sino yan. Ito na ngayon. Ang gwapo nito. Tsaka recently got married. Ano ba yan? Hindi na. Nagbigay ako ng clue. Parang may anak na yata. Magkakaanak na sila. June Fields lang. Oo. Hindi pa. Paano nangyari? Ayun. Alam mo, out of town. Out of town sa event ito. Nag-host sa isang parang beauty contest. Out of town. Okay? Sa Mabisaya. Visayas with a Z. With a Z. Ito na ngayon. Yung isang PA niya yung bading, ay siyempre ginigising siya ng umaga kasi nga they have to fly back to Manila. Okay? So, ang ginawa niya, kinatok siya ng kanyang PA na bading. Oo, kinatok siya sa kwarto niya. Kasi siyempre, hindi sila magkasama sa kwarto, no? May gapangin ng bading. No? Mga gapangin ng bading yung gwapo yung host. So, ang ginawa niya, kinatok niya. Kasi to inform him na kailangan get ready, wash up. Wake up call. Wake up call. Hindi siya wake up call ng hotel, yung bading na PA. So, pagbukas ng pinto, sabi na, ay, Sir Chenes, parang siya makakonsentrate. Hindi siya makapagsabi ng diretso sa kanyang amo kasi ang gwapo-gwapo nga, di ba? Tsaka parang naka-toilet shorts, parang boxers na nakatelag. Nakatelag yung lolo mo. Ayos ko si Junior. Junior nakatelag yung Junior. Ba't nagkikilig? Kasi crush ko yan eh. Nakakaloka. Nakatelag pero? Telag. Pero ba? May pero o ano? Ay, ako, sobrang Daxina Lounge daw. Nagmumura ang mga... Nagsasalita? Ay, nag-aaway. Nag-aabok sa sobrang laki. Ay! Talagang ano daw. Kaya yung bakla, hindi niya masabi na mabuti ang kanyang takay. Nautal. Nautal. Biyahe. Ano daw ba? Mag-bis. Hindi si Bangko yung ano PA Nakakaloka. So, ang ginawa ng host, no? Siguro napansin niya na parang yung bakla ay hindi mapakali, hindi mo alam kung saan nakatingin, may sa mukha niya, may pababa, may pagagaya, parang pambaliw. So, ang ginawa niya, nung natingin siya, ang ginawa, nag-side view na lang siya, tsaka sige, okay, katukin lang kita, tatawagan kita sa kung ready na ako. Loka kami. Talagang Hindi siya totoo aware, no? Nung una hindi siya aware, pero siyempre yung bandang huli na, napansin na niya na parang Nauutal kasi. oo, at saka parang Awkward. na-awkward na yung kanyang PA na bading na walang ginawa. Akala mo hindi lang sa mukha niya katingin, parang talagang yung ganyan mukha ng bakla. Okay, meron ka Chloe. Oo. Okay, parang Chloe ko to nung last time na yung Lunes. Nang tayo yung magkakilala. At yung pagtapos ng linggo. Hindi sila magkapatid nung isang binlay. Hindi sila magkapatid. Pero parang sila apelido. Oo. My God. Swerte-swerte naman ng Itong kumatok niya, hindi niya hindi PA lang. PA. PA niya. Siyempre, walang pag-asa yon.
walang pag-asa. At least ako, baka nasimplihan ko ng konti. Pero hindi yun, hindi sa harap, sa likod lang. Sa likod lang, na hindi ko naman sinasadya. Pero natagasan ka kasi, Nay? Ah, Tagasan ka kasi. Anong street ang bahay mo? Pag-asa, Road Road 1. 1. Okay. Road 1. Road. Huwag mo nang gawing road. Ah, Road. Okay? di ba, ano ba yung ano na pag isusulat mo yung para initial ng road? Di ba? RD? Oo. Hindi ka ba? Talaga lang, ha? Hindi. Tama ba naman ganun? Kumain ka nga ng marami. Sige nga, kain mo na ako. Basta sikat ito na host. Sikat ito na host, na gwapo, na malapit na magiging daddy. Oo, ano. Congratulations. Gwapo nito, I love Magaling, him. Matalino. 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 Mabait. Ay, alam mo na ha, hindi ko na bibigay lahat ng clues kasi baka mamaya may mag-ilusyon dyan. Baka abangan niya yung baby ko eh. Yun, maraming salamat sa lahat mga nakibabad sa ating mga team live palagi, mga team OFW and team abroad na namimiss ang Pilipinas at pag namimiss kami ang pinapanood. At sa lahat ng mga team share na hindi lang sinishare, pakishare na rin yung episode natin ngayon, no? Sinishare din nila sa mga kaibigan nila, sa mga kamag-anak nila. Yes. Na kasi ireregalo na raw nila sa atin yung 100,000. Ay, talagos, please naman. Mag-subscribe kayo. Oo. Subscribe na kayo, tapos pindutin nyo yung notification bell para ma-advise namin kayo every time may bago kami videos na ilalabas. Ganun yun. Yon, kaya maraming salamat mga Team OOTians kayo na patuloy na nanonood at patuloy na nagmamahal sa amin. Kaya ito po ang OOTD. Para sa opinion. Tala kaya na diskusyon. With my nanay na ang blind item na naman yan. Parang nandun ka. Parang feeling ko ikaw yung nandun, pero alam ko hindi naman ikaw. Ako PA. Pero parang yung kilig mo tayo, parang ramdam na ramdam. Kasi love na love ko yung lalaking yan. Ang dami kong love na lalaki. Hindi ba ako maharot, di ba? Hindi. Sabi ni Kenneth eh. Hindi, sino nagsasabi sa kanya na ano mahalad Hindi siya? ako. Nanay Jobert Sokal dito. Thank you so much, mahal ko anak. Direct shout mo lang sala. Basta I love my blind item. Yeah. I love my blind item. Ako naman lang, I love the story of Jody Santa Maria and Alden Richard. A story na talagang dapat kapupulutan at nakaka-inspire. Isang inspirasyon sa industriya, lalo na yung iba talaga na yung marami nagkamali. Pero sa lahat ng mga taga-Sambales, muli ini-invite po namin kayo na manood the Diwata Adventure A Dance Evolution. Yes. Sa Olongapo, sa Subic Bay Gym, from January 12 mula bukas hanggang Friday, we have 3 shows every day. Maraming pong salamat. Maaaring hindi tayo pareho ng opinion. Pero ngayon, parang mukha tama naman. Pero wala namang maling opinion sa tamang talakayan na may makapusong diskusyon. To everyone, niwala tayong lahat na mabait talaga ang Diyos. And to God be the glory. Bye, Michael Pangkoy. Michael Pangkoy And Ray Marguado. I love you And guys. everyone. Thank you. Happy birthday kay Riva Lapus, pamangkin ni Bianca Lapus. Riva, happy birthday. And of course, sa aking kumpare na taga Sambales, Iba Sambales, Jason Polonia, happy birthday. Yeah. God bless. God bless you.